naman ng Diyos dahil nakadalawang negative na ako. Kaya nila ako discharge today. Ayun, so, nakuha ko yung, actually, hindi ko pa na-receive yung, SMS, yung result ng test ko na negative nga. But, the next day. hi guys! So, ayun na nga. Hindi ko maintindihan, pero ganun yung nangyari. So, nandito pa rin ako ngayon. Bumalik ako ngayon sa room ko. No, actually, hindi ngayon. Dapat i-discharge na ako. Ang ganda-ganda pa na pagpapaalam ko. Masaya ako. Kasi nga, finally, makakauwi na. But unfortunately, nung pinabalik ako sa room kasi ang sabi, ang discharge ko is bukas pa daw. So, hindi nung day na yon. So, okay, given. And then, I even asked the lady dun sa admission, nung palabas na ako, kung negative naman ba talaga ako. Kasi nga, since di pa ako nakaka-receive ng message doon sa second test ko. Sabi naman niya, yes, negative ka na. Kaya lang, bukas pa yung discharge nyo kasi hindi pa prepared yung paper nyo. Kasi hindi lang ako meron din akong isang kasabay na sa same area ba, dito rin. So, okay, balik ako dito, in-inform ko yung family ko, my mom, na ganun nga, na bukas pa pala. Pero, syempre, expected nila, everything's still okay. Like, negative na nga ako, so okay na, I'll be fine. So, yun. And then, dito pa ako nag-dinner. So, yun na, the next day, like, past 11 a.m., yun, nakareceive ako ng message. Sorry guys, nalobat na yung phone ko kanina. And then may kumatok na para linisan yung room. So, naputol na, hindi na ako nakapag-film kanina agad-agad. So, yun. So, nandun pa tayo sa yung nakareceive ako ng message. Yung message na pumasok sa akin ng past 11 na ang result ko is positive. What? So, What? taka ako, paano nangyari yun? Sabi nga nila negative na. So, ayun. Siyempre, tinawagan ko yung number sa mga swab issue, ganun. So, tinawagan ko sila. Sabi ko, clarify ko lang po kasi nga, supposedly, discharge na ako kahapon, pero sabi lang nila, today daw. So, bumalik ako sa room kagabi. But then, naka-receive na ako ngayon ng message dun sa second result ko. Pero positive naman. Sabi lang niya, ganun ba, anong room number ka? Then, you'll have your test again at 8 p.m. So, yun guys. Test ulit ako ng 8 p.m. nung same day na yun. Ngayon, waiting na naman ulit ako sa result nun. So, for sure, darating yung result ng after a day pa. Gaya din nung nakaraan din, di ba, delay siya. So, akala nila, hindi ko maintindihan ko bakit hindi nila alam eh. Akala ko naman syempre, sigurado sila eh. Discharge na nga daw ako. So, yun pala, hindi pa pala. Positive pala ako. So, yun guys, kaya I'm still here, nagpapagaling pa rin. Hindi naman ako masyadong, alam mo yun, na-upset or sumama yung loob or something. Eh, ganun talaga eh. Mas maganda na rin naman na at least lumabas pa rin yung result na positive pa rin ako from negative. Kaysa naman yung nagkaroon ng pagkakamali tapos akala negative ako and then nakalabas na ako and then alam mo yun, back to normal na yung life mo na akala mo okay ka na safe ka na. Yun pala, hindi pa pala. Mas okay na rin na at least nandito pa rin ako, magpapagaling pa rin ako hanggang sa talagang sure na dalawang negative na talaga ako. So yun guys, so patuloy pa rin sa pag-inom ng mga gamot. Actually, ang iniinom ko na lang naman ngayon is yung Adol, paracetamol. Pag sumasakit lang yung ulo ko, kasi sumasakit pa rin yung ulo ko eh. Yun, at saka syempre, yung supang ubo ko kasi
ubos na siya. Tapos na siya. Yun, tuloy pa rin ako sa pag-inom ko ng vitamin C. Hindi yun mawawala. At everyday ko na yung gagawin from now on. Ayun. Yun lang naman. Kasi nga wala naman ako ini-intake na gamot ngayon. Okay naman na yung ubo ko actually. Hindi na talaga ako inuubo masyado kung tutuusin. Unlike ng mga past few nights na tuwing gabi ako sinusumpong ng ubo. Yun. Pero ngayon, okay na siya. Hindi na siya ganun talagang pag-ubo ko. Mild na lang yung mga pagsakat-sakat ng ulo ko. Ganun. Siguro dahil wala nandito ka lang talaga sa loob ng room eh. Minimum 24 hours ka nandito, tas ilang araw ng ganun. So wala ka naman ibang magagawa kundi umupo, maglakad-lakad. Sometimes nag-exercise din ako. Pero gawa naman sa yung ulo ko, minsan hindi ako makapag-focus, hindi ako makapag-concentrate sa pag-exercise. So, basically, nakahiga lang eh. So, feeling ko dahil dun din. Tsaka hindi tayo nasisinagan ng araw, hindi ka naman nakakalabas. Bawal pa rin naman, hindi naman ako makalabas dun sa corridor. Ayun, pero anyway, guys, hindi man ako 100% sure. Pero hopefully, negative na talaga yung result ko. At i-update ko pa rin kayo guys. Guys, hindi na ako masyadong makapag like everyday update, everyday film. Kasi syempre may mga times din talaga na, alam nyo yun, kailangan kong mag-rest, kailangan kong mag-take time to pray, kailangan kong, alam nyo yun, lalo na ng mga first day ko dito, hindi talaga ako makapag-film kasi, syempre iba yun nasa natin, yung utak natin. Naisipan ko lang talagang gawin to para at least may makapanood man ito, magkaroon ng idea na kayang-kaya natin itong labanan. As long or na maaga pa nalaman na natin na infected tayo para at least makapag-isolate ka ng maaga, makapagpagaling ka at wala ka na mahawaan. Yun lang naman guys. So, kailangan talaga nating maging aware lagi. Kung meron tayong mga nararamdamang symptoms, guys. So, paano magpapahinga na ulit ako? I-update ko na lang siguro kayo kapag finally talagang yun na yung pag-uwi ko. Hi guys! So, this is my 10th day here. So, diba, so na-positive nga ako ulit. So, nakapag-test na ako ng first test. I received already the message na negative ako last day. And then, ngayon, nagpunta na ulit dito yung nagsaswab. So, like, past 10 in the morning. So, yun, nag-test na ulit ako for my second test na hopefully negative na ulit para dalawang negative na so makapag-discharge na, makalabas na ako dito. So, yun guys. Actually, sorry, kakagising ko nga lang din dahil dun nga din sa test. So yun, in-update ko lang kayo. So, ito na yung pangalawa kong test. May, 11th day. Nalilito na ako. Hindi ko na alam. 11th day today. So, sige na guys. Update ko ulit kayo kapag nakuha ko na yung result at negative nga. And then, for discharge na talaga ako finally. Sana. Thank you so much. Papahinga na ulit muna ako. Mamaya kakain ako ng lunch. Pero nakainom na rin ulit ako ng vitamin C. Sige na guys. Thank you so much. Bye! So guys, ito na yung meal ko. My last meal for sure. So, ito yung lunch. Hindi na ako aabot ng dinner. So, lunch lang. Kasi dinner, sinaserve nila yun around 6:30. I have to be discharged. Like, hindi ko lang sure kung 5 ulit. Katulad nung nakaraan. So, yun. So, ito na yung last meal ko. As you can see, meron pa akong dito pa yung breakfast ko. Hindi pa talaga siya nakakain kasi medyo wala akong gana. Tsaka, busog pa naman ako kanina. So, yun. So, like I was telling you, dinideliver nila yan. So, kakatok lang sila. And then, kukunin mo. Pwede ka rin mamili. Kung gusto mo ng Filipino or Arabic, ganun.
This time, Arabic lang kinuha ko eh. Yun. So, kapag breakfast, minsan iniiwan nila lang yan doon sa labas. Kasi, maaga sila masyado nag-deliver. So, around 6 or 6:30, dinideliver na nila yun eh. Kaya, minsan iniiwan na lang nila, kukunin mo na lang sa labas. Kaya, paminsan, pag kinukuha ko yun sa labas, nakikita ko nandun pa rin talaga yung mga ibang foods ng mga ibang patient na naka-admit dito. Ganun, kasi sobrang aga siguro, mga tulog pa. So, ayan, pinapakita ko lang sa inyo, guys. So, usually ganito. Ayan, ganyan yung meal namin. So, dahil nga Arabic, so may kubos. Usually, kapag Filipino yung kinuha mo, ano yan, pandesal. So, it's always merong water. Kahit may supply na dito, may water sila lagi. And then, may yogurt. May soft drinks din yan laging kasama. At saka, syempre, yung fruits. So, it's either orange yan or apple. And then, lagi din silang may sweets. Iba-iba din yan minsan. Tapos, ito yung pinaka-main meal. So, I'll check it. Yun. So, chicken. Ayan. And then, ganyan yung rice nila pag Arabic. So, yun guys. Pinakita ko lang para at least may idea kayo. Sa iba kong picture na pinakita in this video, yun. Yung kung ano yung mga laman nito. Yun yun. Ngayon, pinakita ko lang sa inyo kung ano talaga yung laman ng box na to all that time. So, yun guys. Ito na yung last meal ko. Kasi, ito na rin yung last day ko. Finally, sure na talaga to. Sana naman po. Pero hindi pa napupunta yung nurse, kaya hindi ko pa alam kung anong time ako lalabas o pupunta dun sa baba. Yun. Anyway, hinihintay ko lang siya. Tatawagan ko na lang ulit yung kailangan kong tawagan para alamin kung anong oras ako dapat ma-discharge. Ayun, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung meal ko, kung ano yung araw-araw na nare-receive ko dito. Ayan, di ba nakita nyo kung gaano karami. Before nung wala pa akong panlasa, hindi ko yung nakakain. Pero lately, mga pang 5th day ata o pang 6th day ko, wow. As in. Pero hindi ko pa rin kinakain at nauubos yung rice kasi masyadong marami talaga. I mean, nakakain ko na yung ulam, kung ano man yung pinaka-main dish, tapos syempre, yung mga side dishes, salad, nakakain ko naman na yan. Kaya, ayun, for sure, gain na naman ako ng weight nito. Kaya, pag alis ko dito, mga after few days, pwede na ulit ako mag-workout. Workout tayo, guys, kahit anong mangyari. Ayun, guys, pinakita ko lang sa inyo. Kahapon ko na-receive yung message. So, for sure naman, sana naman hindi na tumaudlot kasi naka-receive naman talaga na ako ng 2 negative. Hindi katulad before na na-receive ko siya after nila akong inform na discharge ako. Eh ngayon talaga, na-receive ko siya hapon, kagabi yata, gano'n. Hindi lang ako nakapag-film na. Ayun guys, so sige na, mamaya na lang ulit pag aalis na ako. Yun na yung last na film ko para sa full video na ito. Sana nga lang talaga makapag-video ako habang naglalakad kasi naman dito sa bansa na to, hindi ganun ka open yung mga pag-video sa mga lugar nila. Natakot ako baka mamaya sitahin ako, baka bawal na lang. Kasi medyo stricto dito pagdating sa mga ganyan. I will just try my best. Baka sakali habang naglalakad ako sa hallway papunta sa baba, makapag-video ako. Yun lang naman. Pero sa admission doon, I doubt, baka hindi na. Anyway, yun. Update ko pa rin kayo. At yun, thank you so much for watching. See you later. Bye! So guys, this is it. Discharge na ako. Lalabas na ako doon. Pupunta ako doon sa admission para kunin yung discharge paper ko at saka doon malalaman kung ano yung sasabihin sa akin na or i-advise sa akin na pahinga pa if ever na dapat pa hindi pa ako muna makapag-resume sa work or pwede na. So doon ko pa malalaman mamaya. Yun guys, so actually ayan, pakita ko lang sa inyo. Oh, diba? Ang dami pa, no? Kasi syempre, nag-extend pa ako dito, so nadagdagan na naman siya, pero hindi ko na yan dadalhin. Masyado na siyang marami. So, I'm having tea right now, habang naghihintay na lang ng ilang minuto. So, ayun guys.
SOP cluster kasi yan. So, dito talaga nila nilalagay yung mga COVID patients nila dito sa Abu Dhabi, in Musaffa. Ganda, diba? Malaki. Bagong-bago lang to, guys. This time, pababa na ako, guys. Papunta na ako dun sa admission area kung saan kukunin yung discharge paper. Maghihintay lang dun saglit. So, kaya alam ko na kung paano papunta dun kasi di ba nga, nagpunta na ako dun nung akala ko discharge na ako. So, ito na, naglalakad na kami. Puti pinayagan naman niya ako kasi nakita naman niya na nagbi-video ako. So, okay na rin naman, guys. Papakita ko lang sa inyo yung papunta dun sa admission. Ayan. So, ayan yung mga lumalabas na ibang naka-admit. Discharge na rin sila. So, pupunta muna ako dito para umupo at hintayin lang kung ano pa yung dapat nilang i-advise or para ibigay sa akin yung paper. Ito, guys, palakad na ako palabas. So, tapos na lahat. Okay na. Dadaan na lang ako dun sa sanitizing gate nila kasi kailangan talagang dun dumaan bago umalis. Siyempre, ito na, lalabas na. May taxi na, kinuhaan ako ni kabayan ng taxi. Going home now finally, guys. So, this is my COVID-19 story. Hope you like it, guys. Thank you so much. Thank you so much. Bye! So, that's my video, guys, for this time. Sana may napulot kayong aral kahit papano at sana maging aware tayo sa ating health. Huwag tayong laging magpapakampante at lagi tayong maging alerto. Mas maganda na yung malutasan agad natin ng kung ano man ang meron kaysa naman maging worse pa yung pag pinabayaan lang natin. So, thank you Lord, thank you Papa Jesus sa lahat at naging safe naman po tayo. Yun guys, sana lang po lahat tayo ay maging safe at sana nga po huwag na itong dumami pa ng dumami. Yun, kasi this time meron na rin ditong COVID vaccine. Nagbibigay na rin po ang government ngayon dito. Sana rin po sa atin sa Pilipinas, ganun. Sana po sa buong mundo. Kaya swerte na rin po ako kahit paano. So guys, thank you so much po for watching my video. Sa paglaan ninyo ng time para sa akin na mapanood ito. Hindi man ito yung usual kong video pero gusto kong i-share para kasi 'di ba, para at least lahat naman ng nakakapanood ng video ko magiging aware din sila sa mga nangyayari kapag nagpa-positive. Especially yung mga tao ko dito sa Abu Dhabi. Yun guys. So thank you so much. Maraming salamat. Sana po panoorin nyo pa yung mga iba kong video. Nakagawa na po ako ng bagong video for skincare o sa ano pa bang mga healthy tips. Thank you so much! Bye!